Kapapasok lamang na balita, pinakakasuhan na Yan, breaking news, kakapasok lang. ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal na dawit sa flood control scandal. Kabilang dito sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Ay, sino si Joel Cruz? Baka karas yun. Hindi. Jinggoy, Joel Villanueva, tsaka si Chis Escudero. Ang galing, no? Ang galing mo. Ang galing mong traidor, Pinky Lacson. Hindi ka nagpakalalaki. Hindi naman sila ang tinuturong mastermind. Mga kasamahan mong senador ang dinali mo. Ay, nako, Pinky. Villanueva at Chis Escudero. Bukod sa administrative cases, liable din daw sila sa malversation of public funds, direct bribery, at plunder. Gayon din sina resigned Congressman Saldico, dating Senador Bong Revilla at former Representative Mitch Cahayon Uy. Di ba, ang pinapakasuhan. Wala namang congressman di ba? May congressman ba pinapakasuhan? So, si Senator Roby, ay si Bong Revilla, si Saldico, di ba? Kung mapapansin natin, lahat yan kontra sa administrasyon. Si Saldico lang ang hindi. Pero kumakanta kasi tinuturo yung mastermind. Nagigets nyo? So kung hindi ka kakampi namin, kung wala kang pakinabang sa amin, kung hindi mo ilalayo sa amin yung investigasyon, dadalihin namin kayo. Ganyan. Oh. Recommended for charges din sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, late Undersecretary Maria Catalina Cabral, DepEd Yusek Trigiv Olaivar at Maynard Ngu. Alam mo, ito seryoso na ito, ha? This is not a joke anymore. We are like on a martial law. Tamang-tama si Libiste. Yung sinisiwalat ang baho ng gobyerno, dadalihin talaga. Kailan natin to papayagan? Alam nyo mga kababayan, lahat po tayo may magagawa. Tayong mga simpleng mamamayan, mag-ingay tayo. Sa ating social media, we know the truth. Ilabas ninyo. Basta sa legal na paraan. May freedom of speech tayo. Ilabas po natin. Hindi to, this is regardless kung naniniwala tayo kila Chis, Senator, kila Chis, kila Villanueva, kila Jinggoy, kila Bong Revilla, kung sino-sino man, hindi yun ang issue. Ang issue dito, pangliligaw. Let them know na we know. Paalam natin sa kanila na alam natin. Huwag tayong titigil. Even yung mga vloggers na pinagluloko tayo, na kunwari, para sila sa taong bayan, kunwari DDS sila, kunwari ayaw nila si ganito, ayaw nila si Mar. Huwag tayo. Sabihin ninyo, mag-ingay kayo. Pati rin naman yung mga politiko, kailan kayo magsasalita? Mga senador, kailan kayo gagalaw? Walang mangyayari dyan kung hindi nyo papalitan yung liderato. Alam nyo ang salot dyan? Ha? Alam nyo anong cancer niyan? Ang nasisira, Senado. Kasi pagkatapos nyo dyan, aalis kayong lahat Matatapos ang termino nyo. Pero yung institusyon ng Senate, sira na. Huwag nyong hayaan yun. Cancer yan si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Ayan sukdulan, ginawa na. Pinakakasuhan na kayo. Kayo ang kasama, kayo ang pinakasuhan. Sa madaling salita, dinulo na kayo. Nilantad na yung totoong kulay ni Pinky Lacson. Nilantad na yung totoong kulay ni Tito Soto. Wala nang edit, wala nang pagkukunwari.
Nilantad na nila yung katrayduran nila. And it's about time gumalaw kayo, mga senador. Kung hindi nyo tatanggalin yung cancer dyan sa inyo, masisira ang buong institusyon. Hindi lang kayo, mga senador. Naging ang ilan pang mga pangalan na lumutang sa Blue Ribbon Probe tulad nina Carlene Villayap, John Paul Estrada at Mark Tiksay. Manatiling na Ay, nako. Well, abang-abangan natin kasi dahil nadidinig naman natin na may mga ugong-ugong na magpapalit na ng liderato. Okay? Ako mismo nadidinig ko na yon, magpapalitan na. Kaya ako nagpapatuloy na mag-ingay kahit na meron na ako nadidinig para ituloy na nilang palitan yung liderato. Kumbaga sa suktulan na yan. Wala nang bukas. Gawin na agad. Kayo din iingay nyo yun. Diba? Hindi sa pinagtatanggol ko tong tatlong to o kung sino mang senador. Pero alam natin pangliligaw to eh. Hindi natin makukuha ang hustisya sa nagnakaw ng kaban ng bayan kung palayo tayo kay Tambaluslos tsaka kay Bongbong Marcos. Magtulungan po tayo. Para pati yung mga senador, gumalaw na sila. Wala nang mangyayari dito eh. Tatapusin na yung Blue Ribbon investigation, tapos nakulong na itong mga to. Tapos na. Diba? Tapos ang mangyayari niyan, impeachment na ni Sara. Ay. Alam naman natin, atat si Tito Soto. Umupo bilang Prime Minister. Di umano. Yan ang gusto nila. Gusto na nga nilang palitan yung batas eh. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Gusto na niyang palitan yung batas dahil hindi niya kaya si BP Sara. Hindi lumulusot yung impeachment. Kaya ngayon sinusubukan ulit. But in any case, lumusot o hindi lumusot yung impeachment, gustong palitan ni Tito Soto yung batas. Ganyan sila kadesperado. At alam natin, ang pinalitan nito si Tito Soto, ito si Chis eh. Ang ayos nung hawak ni Chis eh. Kung hindi man si Chis ang ipalit, kahit sino. Sabi ko kahit si Lito Lapid eh. Di ba? Pero pumili naman kayo mas maayos-ayos. Pero palagay ko mas may silbi pa yun si Lito Lapid kaysa kay Tito Soto. Magtulungan po tayo. Baka tong linggong to. No? And if tama yung mga bulong-bulungan, may malaking mangyayari ngayong linggong to. May mga rigudo na mangyayari dito. So, i-push natin para maganap ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilig.
walang